madaling araw, try natin mag-record, no? Dala ko yung laptop, no? Try kong mag-record ng hopefully magawa ko lahat sa isang recording na to. Ayun ako. Wait lang guys, set up lang ako kasi hindi ako pwede mag-ingay sa taas eh. Okay. So, medyo tinitingnan ko kanina. Medyo mahaba-haba tong video na to, no? Siguro paabutin to ng 2 oras, 2 or 3, no? Pero sana hindi kasi daling araw na. Bukas busy kami, meron kaming gagawin dito. So pero medyo matagal na yung pangako ko sa inyo. Sabi ko magre-record ako, no? So ano pa, set up ko muna to, tapos record na ako sa laptop, no? Try natin tingnan kung ano yung mga ano lang, sharing lang, no? Ang dami kong naiisip, gustong i-share, gustong ipakita, gustong sabihin. Pero again, hindi ko alam kung saan ko talaga siya sisimulan. Kasi nga, nung tinatry kong i-analyze yung situation, no, gaano magaling kasi talaga magaling sila sa marketing. So nung una, actually matagal ko na tong nadadaanan. Kaya lang dahil wala namang, kumbaga hindi naman ako interested nga, kasi nakita ko na yun dati sa stocks, medyo maingay sila sa stocks. Ngayon mga baguhan lang sa forex, siguro mga 2-3 years lang, ganyan. Ngayon lately yun nga, marami nagsusumbong, and then yung iba ayaw naman magpakita ng mukha, ayaw naman magpakita ng pangalan. So sabi ko, sige, bakit kayo sa akin nagsusumbong? Siguro dahil nakita nila yung past history ng page, madalas is nag-expose ako ng mga ganyan, yung mga kakaibang talento pagdating sa industriya ng forex, no? So siguro dahil sa tagal ko na rin naman sa industriyang to, no? Nag-public ako 2015, no? 2015. And then from there, ang dami ko nang nakita na mga, halos lahat nakita ko na, no? Kaya believe ako sa mga taong to, kasi feeling nila sila yung first na nakaka-discover ng mga ganitong modus, no? So
So, gusto ko lang magbigay ng awareness, 'no? Hindi ko goal dito na dumami yung followers ko sa totoo lang. Hindi talaga. Kung makikita niyo hindi ako active sa mga social media. Tingnan niyo yung YouTube ko. Kumbaga, dry na dry 'yan. 'Pag nakakapag-upload ako diyan, mga once every 2-3 months talagang tapos kung makikita niyo sa mga Facebook group, hindi talaga ako maingay. Normally, maingay lang ako gumawa ng mga memes diyan lang sa page ko. Pero sa mga ibang groups, hindi nyo makikita nagkakalat. And then, yun din yung isang nakakatuwa sa mga WAG Squad. Kasi kahit sila, pansinin nyo, wala kayong makikitang nagkakalat na WAG Squad sa mga groups, no? Yan yung isa sa palatandaan na pagka yung isang traders is kumikita na. Mag-focus na lang yan kung paano kumita. Wala na yung panahon makipag bardagulan sa social media. Siguro ako lang talaga yung maingay, no? So alam nyo na hindi talaga kumikita. Wait lang, set up ko lang tong laptop, no? Wait lang. Ayun ako. Alam nyo ba guys, no, yung mga matatagal ko ng followers, alam nila na kung gaano ako katamad gumawa ng content. Alam nila. Yung mga newbie, mga baguhan pa lang sa page, no? So, medyo di pa nila ako kilala. So, mag-stocks muna ka dyan, no? Stock nyo muna ako. No? Okay, set up ko lang to. No. So, good morning na madaling araw na. Good morning sa inyong lahat. Na medyo namimikit-pikit na yung mata ko. Parang susukuan ko na naman tong recording na to eh. So, ayun nga, no. Hi guys, good morning sa inyong lahat, no? So, madaling araw na, no? Medyo pumipikit-pikit na yung mata ko. Parang susukuan ko na naman tong recording na to, no? Pero, sige na lang, no? Kasi nga, matagal na tong pending na recording na to. Ay, nako. Sobrang bihira na nag-e-effort ako ng ganito para sa bashers ko, no? So, medyo special tong bashers ko ngayon. yung last time na yung last time na meron akong basher, maalala ko, na gumising din ako ng madaling araw. Wait nga, tingnan natin dito. Tingnan nyo guys, yung social media ko, especially yung YouTube. Sa Facebook, active ako. Pero active ako sa page ko lang. Hindi nyo makikita, yun nga, hindi nyo makikita nagkakalat-kalat sa mga forex group, no? So tingnan nyo yung YouTube ko, sobrang dry niyan. Last post ko 2 weeks ago, 3 weeks ago, 3 weeks ago, 2 months ago. So ganun. 3 months, 3 months. So halos madalang. Wait lang, asan nga yung naalala ko meron akong basher na ganito rin, nag-effort din ako, gumising ako ng madaling araw. Actually, 2:00 yun. Kasi yung strategy na ginawa ko doon is G1 Intra. So, 6:00 sa Pilipinas yun, 2:00 sa Dubai ng madaling araw. So, nag-alarm talaga ako para gumising, para ma-execute ko yung trades. Saan ba yan? Ito maganda rin to panoorin. Dito ko ni-reveal yung 40% in 1 day reveal dito. So, ito maganda rin tong panoorin. Yan, story niyan. Yung medyo bata pa yan during that time. Ngayon medyo may asawa at anak na. 4 years ago. Yan. Tapos, ang nakakatuwa dito kay bro is after niya ma-achieve yan, ginawa niya, pinasok niya yung dalawang kuya niya, no? Para matuto din ng forex. So, 3 na silang WAG Squad. Saan ba yun? Ito, 40% in 1 day, possible pa.
So, segue lang muna tayo, no? Konting patalastas lang. Tingnan natin to. 40% in one day. So, paano ma-record yung audio nito? Sige. So, yung story naman nito is merong isang basher, no? Isang fanatic. Ang ginawa niya, nag-open letter siya about sa akin, sa WAG Squad, about sa WAG system. Generally, ako talaga yung tinitira niya. So, yung context ng post niya is yung WAG Squad daw is masyadong dependent dun sa WAG scoring, no? And then dun sa WAG lines. Actually, yung tawag niya dun sa WAG lines is magic lines, no? Ah, kaya dito sa video na to, pagka pinanood nyo, hindi na natin panoorin kasi para makatipid tayo ng oras, no? 2 hours and 36 minutes, no? Pero actually, hindi naman ganyan kahaba yan. Mabilis lang talaga yung analyzation dyan. Mabilis lang, no? Pagka pinanood nyo yan. So, yun nga, ang context nung situation na yun, bakit ako nag-effort ng madaling araw, is tinitira niya yung WAG system, tinitira niya yung WAG squad na masyadong dependent nga daw sa scoring and sa WAG lines. So, sabi ko naman, sige, dahil traders tayo, try natin ipakita na kaya natin mag-analyze on live market ng ng kahit tanggalin natin during this time kasi tinitira niya yung scoring. So, sabi ko, sige, tanggalin ko na lang yung scoring and then based on structure lang talaga yung yung trades natin. And then, pati yung WAG lines, nag-decide na rin ako tanggalin, no? So, pag pinanood nyo to, Alright guys, good morning. So bali itong recording na to, siguro parang experimentation lang to, no? Alam niyo naman na parang gusto lang natin ipakita na itong WAG lines na to is very basic lang to, na hindi tayo parang over dependent dito, no, sa lines na to. Kumbaga, sabi ko nga sa mga WAG squad, itong lines na to is for newbie lang yan. Baga, the more na mas napapataas natin yung skill set natin, actually, in a long run, parang mas nagiging precise yung tingin natin sa market kasi ang mas tinitingnan natin is yung worth the risk na RR or risk reward na opportunity kaysa doon sa precise entry. Kahit sabihin mong precise entry siya, kung 1:1 lang din yan, useless yan. Mas okay pa sa akin yung medyo hindi precise na entry, pero maganda yung risk reward na opportunity doon. Diba? So, hindi sa atin big deal yung yung precision ng entry. Nagkakataon lang most of naalala ko yung in terms of risk and reward. Merong isang grupo naman, no. Hindi ko na tinira yun kasi hindi na kailangan. Kasi kung trader ka, alam mong alanganin yung turo na yung tinuturo nila is 3:1, 3 times yung SL versus sa TP na 1 lang, no. So very obvious na talaga, sala talaga yung turo, no. So may mga ganong grupo na magaling talaga, magaling sa social media, magaling sa marketing, yung isang screenshot, gagawa ng napakahabang story. So, ingat-ingat guys. Matagal na to, alam nyo na yan. Sige, tuloy natin. No. the time, nagmumukha siyang precise, no? Kasi kumbaga yun yung pinaka-worth the risk na pullback eh. Pero dito, ang ginawa ko, naglagay ako ng fresh na 100, no, dollars sa live account. So tingnan lang natin kung pwede ba natin siyang i-approach ng Ayan, so ang ginawa ko, naglagay ako ng $100, no, para at least hindi naman sabihin na kaya mabilis lang yan mag-execute ng trades kasi demo, no. So at least pero para medyo may counting kurot, no. So live yan, $100. And then kaya ito, mukha lang siyang malaki, 40% in one day kasi nga maliit yung base capital, $100 lang. Pero kung 1K yung capital niyan, 4% lang talaga yung pinag-uusapan natin dito, no. Pero although kahit na 40% yung target natin, nire-respect ko pa rin dito yung risk and reward, yung 1:2. So, overall na exposure dito, ang target ko lang, yung pinaka-margin exposure ko lang is $20, no? So, nakasunod pa rin ako sa risk and reward. Again, hindi siya magandang money management kasi nga $100, no? Pero again, meron lang akong gustong inisin kasi dito during that time. Kaya sinagad ko ng ganyan kalaki, no? Kasi nga gusto kong ipakita na pwede pa rin mag-execute ng trades kahit natanggalin natin yung scoring tsaka yung WAG lines, no. So tuloy natin. Ang iniisip ko sana, alisin ko yung WAG lines, no, o itong magic lines. Tapos itira ko yung scoring. Pero ang
ang napagdesisyon lang ko, alisin ko na lang lahat, no? Gawin ko na lang clean chart. Ganyan. So, ang tanong is, maano ba tayo? Madi-disable ba tayo pagka ganito ang approach natin, no? So, siguro it takes time para dumating sa ganitong level. Pero, like I said, no, napag-aaralan naman, na experience, no? So, tingnan natin kung paano natin ito i-manage na $100. So, pinaka-goal ko ngayon, tinitingnan ko within the next 3 to 4 hours at least, either maka 20% siya or 40%, no? Ibig sabihin, $20 to $40 yung target ko within the next siguro 4 hours. Or hopefully, within this day, no? Sige, tingnan lang natin, kumbaga basic, sobrang basic lang na support and resistance ang approach natin dito. So, maghanap lang tayo ng mga worth dalis na setup. So, ito, alisin natin to. Clean white. So, sige, lagyan natin siya. Alisin natin na wala tayong clean, ano lang tayo, plain chart lang. Sige. Siguro sa mga WAG squad, yung iba na ituro ko yung mga approach na ganito. So yung strategy na to, ang tawag talaga dito is G1 intra, no. So ang pinaka ideal na entry nito is yung second candle na yan. Yan. Yung candle na to, kaya during that time nag-alarm talaga ako na gumising talaga ako during that time para makapag-execute ako. So talagang effort kasi that is 2 AM sa Dubai time, no. And then that is 6 AM or 7 AM, depende kung nagkakaroon ng daily saving time, no? Nag-a-adjust lang ng isang oras. Pero again, yan yung ano, ang pinaka-concept nito is, yun, tingnan nyo na lang yung isang video, nandun yung revealed. Sige, play natin para makausad tayo. Yung iba pagka ano, pwede kong i-share, no? So ito naka-clean na to. 0.01. Tingnan natin, no? Sige. So halos yung euro, pare-parehas yung itsura niya kanina, no? Pag tinitingnan mo, halos pare-parehas. Ayan, no? Dito, kung titingnan nyo, yung mga price action, nakatingin sila dito. Itong support na to. Tapos nagkaroon ng rejection dito. Ang tingin nila dyan, sell na. Especially downtrend to. Ganyan yung tingin nila. No? Pero again, tingnan nyo na lang dun sa revealed. Pare-parehas. Ito lang ang medyo na iba. Okay? Sige lang. Euro JPY. Yan. Ayan, no? Layo, oh. Paano naging magic lines yan? No? Kung hihintay mo lang talaga dyan is magkakaroon ka ng mas magandang risk reward, no? Pero not necessarily mean nasasambayin mo na yung lines na sige. So, kung mapapansin nyo, probability wise lang talaga yung setup natin dito. No? Balikan natin tong Euro JPY. Medyo nagkalangan ako. Hanap tayo ng iba. So, yun, meron akong sinabi doon na babalikan, no? Kasi nga, nung tinignan ko tong Euro JPY, medyo nag-alangan ako. Tapos, since limited yung budget, makikita nyo, binabudget ko yung margin use dyan, no? Nire-respect ko yung $20 na exposure. Eh, hindi ko pa naman nakikita lahat ng pair. So, sabi ko, balikan na lang natin to. Actually, magkasunod yan, dalawa yan. Euro GBP and then Euro JPY, magkasunod yan, no? And then, pero nung nabuo ko ng tingnan hanggang dito, nabuo ko na yung $20 na exposure, eh, kaya hindi ko na nabalikan tong Euro JPY and Euro GBP. Pero kung titingnan nyo, based doon sa rules, no, kung na-trade natin to, panalo to during that time, no. Sige, tuloy natin. Itong Euro JPY. Medyo nagkalangan ako. Hanap tayo ng iba. Clean white. Balikan natin to. Itong dalawa. Okay. Clean white. Ayan. USD card. Sige. Eto, tingnan nyo to guys, no. Yung mga price action trader, ang tingin dito sobrang linaw, sell. Yan. You know, as itong support na nag-hold dito as resistance, no. Nagkaroon ng resistance dito eh.
So, tapos may mga rejection candle pa, no? So, ang tingin nila dyan, sell, no? Pero based dun sa rules natin, kung makikita nyo, magbabay ako dito. Tingnan nyo, kung bakit nagiging orthodox yung wag system. Kasi nga hindi siya normal kadalasan. Kasi yung normal dito, pagka tinignan mo, sell talaga to eh, based dun sa price action na rules. Pero tingnan nyo, magbabay ako dito. Di ba? So kung gusto niyo makita kung ano yung sekreto, tingnan niyo yung another video. Meron nandun yung reveal, nandun sa isang tinuturo kanina. Ito na, sa dulo na yan. So parang nandun pa rin yung concept ng follow the trend tapos pullback play. Kaya lang hindi lang talaga siya yung mag-iintay pa ng matagal. Kano na yung margin natin? Nakaka $9 pa lang tayo. Okay, next. Clean white. Pangit. Clean white. So ito. Medyo lagyan natin ito ng dalawa. Okay. Euro. Okay, next. Ay, sorry. Sorry. Alisin ko pala yung magic lines. Meron ba akong... Yan. Ito rin. Alisin natin yung magic lines na yan. No? Okay, next. Yan, dulo. Oh. Karamihan ng traders dito nakatingin na sila, double bottom, good to go. No? So tayo, relax lang dyan. Kalma lang. Okay. Okay, bigyan natin ito ng risk. No? Tignan natin ito. Ayan yung damage natin dito. Sige. Clean white. So, lagyan natin ito ng 0.1. No? Okay. Dami natin position. Ilan na yung margin na nagamit natin. So, kaya $18 na tayo. So kung makikita nyo, binabantayan ko talaga yung margin use dito, no? So very important as a trader. Hindi lang kayo aware dito sa floating, no? Dapat bago yan, kailangan aware muna kayo dun sa margin use nyo. Nandyan kasi yung impact ng leverage, no? Kaya maraming bumabagsak sa mga prop firm na challenge kasi hindi sila aware, hindi sila marunong mag-compute ng leverage, no? Kumbaga, hindi nila natatansya kung ano yung impact nun sa margin use. No? Kaya, actually, 101 yan eh. Kaya nga lagi ko sinasuggest pagka zero knowledge, mas maganda daanan muna yung baby pips kasi nandun yung pinaka-fundamentals talaga ng basics. No? So, importante yan. No? Sige, tuloy natin. No? $16. No? Alis na yung commission. Okay lang. Ulit pa. Next. Clean white. Next. So, yun lang. No? Clean white. So kung mapapansin nyo guys, no, the way ako nag-analyze dito during this time, no, siguro aside na rin na dahil nag-effort ako ng gumising ng madaling araw, siguro kaya ganun, parang makikita nyo mabilis yung analyzation dito sa video na to, no, kasi nga yun, bagong gising siguro, no, pero aside doon is kung makikita nyo parang nasa ano ba to? Muscle memory, no, yun yung tamang term. Kumbaga nasa muscle memory ko na kung ano yung mga setup na alanganin ako, kaya makita nyo doon nagpas ako kasi nga based on my previous experiences, doon ako nadadali. So may mga ganong instances, no. Kaya yung ibang WAG squad na
gumagawa ng ganitong approach, pinapag-data analysis ko sila. Talagang tinitingnan nila yung backtest 2 years ago, tapos forward test sila, gumagawa sila ng data analysis para makita nila ano yung effective na araw, pinaka-effective na pair sa ganitong araw, no? Yung iba nga tinitingnan din nila, gumagawa pa sila ng data analysis, ano yung pinaka-effective na oras. So sobrang effort, parang ito hindi naman to data analysis sa G1 Intra. Ito data analysis to sa scoring. Ayan, oh. Nakita nyo kung paano yung progress. Ayan. Grabing effort to. Ang gumawa nito, si Joel ata. Oo, si Joel. Naalala ko, si Joel ang gumawa nito. Pero yung ibang version, pero ganito lang din yung purpose. No? Yung iba kasi talagang effort gumawa ng data analysis. Yung iba siguro dahil hindi magaling sa Excel kaya very basic lang, no. Pero ang point ko lang is gawan niyo ng data analysis kung ano yung mga ginagawa niyo para makita niyo kung ano yung overall na probability, no. So basically, balik tayo dito sa video. Asan na 'yan? 40%. Sige, tuloy natin. Tingnan nyo dito, parang nag-hold sa support yung price. Ang daming rejection dito. Ang normal na approach dito sa price action, mag-buy eh. Pero ako magsisell dito. So makikita nyo, meron tayong mga cross-hedging dyan na position. NCT mura lang to. Ilang SL natin dito? Halos 20 pips lang. So sige na lang, no? Experimental lang naman to. Ilan to? 5 pips? 18 pips. Tarata na lang natin 20. Ay, sorry. Mayroong magic lines. Ayan, so tingnan nyo, yung mga price action dito, tingnan naman nila. Etong resistance na to, nag-hold as support dito, yung mga rejection dito. Tingnan naman dyan, automatic buy. Pero tingnan nyo, yung gagawin ko dito, sell, no? So tingnan nyo na lang kung ano yung sikreto nandun sa isang video. Nakapost naman eh. Tingnan nyo na lang yun. Okay. So, kaya na lang natin itong ilan yung risk natin? 98, margin 0.8. So, halos gumamit ako ng, sige, 0.02. Sarado natin 20. Yan. So, gumamit tayo ng 20, no, na margin. Pinagad natin hanggang 20%. So, tingnan natin kung makakuha tayo ng 20 to 40% in return nitong trades na to. No. Ilan ba yung position natin? Nakunti lang pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so fresh account yan, no? Wala pa. Ayan, bagong lagay lang. Tingnan natin. So wala tayong ginamit yun ng magic lines, no? Siguro on ko lang tong recording, no, para makita nyo. Tapos balikan ko na lang maya, no? Kape So muna yan, tayo. hindi ko na yan nabalikan. Naka-on lang yung recording nito ng matagal. No. Kasi nga, nakabalik na ako sa tulog. Naka-idlip na ulit ako. So pumasok tayo, second candle. Kung mapapansin nyo, second candle tayo pumasok. Pero after 2 hours lang, 1, 2, ayan. After 2 hours lang, nakuha na natin yung target natin. Di ba? So, eto chamba lang talaga to. Hindi laging ganito, no, na 10 trades lahat panalo, no. Minsan may mga talo yan, no. Pero ang overall, laging ang goal natin is mag net gain siya. Yun yung rules natin doon, no.
Pero this time nagkataon lang yan na 10 trades lahat panalo, no? May mga pagkakataon na dalawa, tatlo talo, pero pagka nag-net gain ka, makikita mo overall na na-achieve naman yung target, no? So dito sa video na to, mapapansin nyo, yun nga, yung mabilis yung analysis na ginawa ko kasi nga most of the setup is nasa muscle memory na, no? Alam ko na yung mga setup na alanganin ako, kaya makita nyo dun sa dalawang magkasunod nagpass ako doon kasi nga alanganin ako, no? So panoorin nyo na lang kung ano yung nito, sikreto. Na-explain ko naman sa next video, no? Pero ang gusto ko lang makita nyo is bihira kayo makita ng trader na ganito mag-analyze ng market, yung forward na analysis, no? Hindi yung hindsight, no? Yung bibigyan kayo ng explanation tapos hahanapan lang kayo ng part ng history para lang pumasok doon sa explanation, no? Normally madalas ganun, maraming gumagawa ng ganun, yung hindsight analysis, no? Ito yung pinopromote ko sa mga WAG squad na as much as possible, kaya kahit yung mga one-on-one na session ko, alam ng mga WAG squad yan, wala akong preparation na mga na slideshow, no? Kasi nga ang example ko kung ano yung current market during that time na nag-session tayo, yun na yung example ko. So ayan, so magandang video to. Hindi ko na rin to binura kasi nga sa ibang WAG squad ginagamit nila to as reference para makita nila kung ano yung mga setup na okay sa akin, ano yung mga setup na alanganin sa akin, and then tinatry na lang nila i-replicate, and then yun, gawa sila ng data analysis nila, personal data analysis, para makita nila kung ano yung mga effective sa kanila na pairs, no, na setup. Actually, marami to dito sa channel ko, yung mga ganitong analysis na merong kwento. Ito naman, ang tinitira ko naman dito yung mga gumagamit ng SMC, kaya binuo ko yung BMC na yan. Bardagulan eh. BMC. Ito, anong oras to? 5:46 din, halos madaling araw din to na record, no? So, tingnan nyo rin to. So ito naman, tong VMC naman na to, during this time, yung tinitira ko dito yung SMC, no? Marami kasing fanatic sa SMC, no? Again, mahirap. Hindi kasi to, etong video kasi na to, hindi to para sa SMC, no? Hindi to dedicated sa SMC. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na may mga ganitong analysis tayo pagdating sa sa forex, no, yung on live market na nag-execute, no. So ayan guys, magandang umaga sa inyong lahat. Masyadong maaga tong recording ko na to, 5:46 ng madaling araw, no. So tong video na to, para to sa mga taong gustong matutunan. Nantok pa talaga ako. Pambira. So para to sa mga taong gustong matutunan yung tinatawag nating BMC, no? So Bobo Money Concept. Bagong-bago, no? BMC, Bobo Money Concept. So yan. So tingnan natin tong chart na to. Sorry, tinakpan ko guys ng blurred sa taas, no? Para matakpan yung account size na, alam nyo na, sobrang liit. Nakadalawang trade na tayo. Hindi ko pa na-explain yung dalawa. Sige, bawi tayo sa pangatlo. So dito, buy na agad, no? Ayan, eto, buy din tayo dito dahil nakikita natin nasa resistance na siya. Resistance ba? Hindi, oo nga, nag-buy tayo. Tapos kung mapapansin nyo, so itong video na to, pang ano lang talaga to, pang inis lang talaga to. So mga gumagamit ng SMC, kaya binabaliktad ko yung mga terminology dito, eh. So, yung SL ko doon, nandun lang sa support, no? Dikit na dikit. Para pagka bumaba, talagang tatamaan siya. Dito nag-sell na tayo. Masyadong mabilis yung fast forward ko guys, pasensya na, no? Yan, sell na tayo dyan. Mabilisan lang din. Yan.
Okay, next chart. So sell din tayo dito, pares lang nung naunang chart, no? NZD USD. Yan. Okay, next chart. So dito, buy na rin, no? Nasa consolidation yung market. Sinilip ko lang sa M15 kung talagang mayroon ng impulse. So ito naman, ang ginamit naman natin dito na strategy, yung sa pre-PHD na rules, no? Bali, hinuhuli lang natin dito based on past performances. Ano yung pinaka specific na timing based dun sa history. Kaya makita nyo, within 7 minutes, nakita agad natin yung yung result. Mabilis lang, no? Actually, hindi naman talaga 7 minutes yan kasi naka-fast forward lang yung video. Pero on a average day, pagka nakuha natin yung timing nitong rules natin dito, within 1 to 2 hours, no? Minsan 30 minutes, no? 20 minutes. Kaya meron din ako isang video na iniinis ko rin yung 30 minutes na 30 minutes trader na na grupo. Gumawa ako ng 20 minutes. Sige, tuloy natin. Ayan, fast forward ko na lang, no? Fast forward na lang natin. Ayan. So, nag-start tayo 5.56. Ayan, nakita natin. 5.56 tayo nag-start. Kaka-open na nung mga position, kaya medyo pula pa yung mga yan, no? Halos nasa, pa lang, entry price pa yung mga price. So, forward na lang natin. Ayan. So, 5.46. Ayan. 5.46. Halos 4 hours nga to. 10.17 na, no? Lumabas yung yung 510 pips in one day using mga inis lang yun. Ayan. So may mga talo, yan, maliliit lang. Ayan. Pero majority, nahuli natin yung movement ng market. Ayan. No? Ito yung sinasabi ko na during that time, iniinis ko yung 30 minutes trader. Ito naman, 20 minutes trader. No? Eto, hinako lang yung volume para hindi makapiright. Eto, nag-start tayo 7.23, natapos siya 7.44. Supposed to be dapat 7.43 para eksaktong 20 minutes. Kaya lang, sinabi ko dito, nag-fail siya, failed execution kasi sumobra ng 1 minuto. Pero hindi naman yan talaga literally nag-failed, no? Kasi overall positive pa rin naman. And so, BMC rin yung ginawa ko dito. Sinakto ko lang talaga sa 20 minutes yung 7.23 yung execution. Ayan. Ayan. So, ano yung point ko dito, no? Marami kasing magaling magsalita, no? Pero pagka tinignan nyo yung social media nila, yung YouTube nila, or yung Facebook nila, wala kayong makikita. Trader ka supposed to be nag-a-analyze ka ng chart. Di ba? Trader ka. Supposed to be nag-a-analyze ka ng chart. Hindi ka nagbibenta ng lifestyle. Yung mga gumagawa niyan, madalas sa networking. Siguro, no? Yung mga taong gumagawa nito galing sa networking, kaya nadadala nila sa Forex, no? Ang point ko lang dito, kung trader ka, supposed to be, nag-analyze ka ng market. Nag-execute ka ng trade sa market. Tinitingnan ko yung mga social media nung iba. Wala man lang makitang analyzation. Wala man lang makitang nag-execute talaga sila ng trade on the spot. Diba? Ngayon, yung mga pinagmamalaki nila is yung mga FX book. Okay, walang problema doon. Pero hindi naman ikaw yung nag-execute doon Nakiride ka lang sa EA. Diba? Parang sana kuhugot ng kapal ng mukha. Pagmamalaki ko yung isang bagay na hindi naman ako yung nag-execute. Nakiride lang ako. Pero, don't worry. Titirahin din natin yan, no? Basta believe talaga ako. Kaya nung una, mapapansin nyo, nung sinimulan kong tirahin tong grupo na to, hindi ko dinadirect yung tira, no? Hindi ko pinapangalanan, hindi ko sinasabi yung name nung copy trading nila. Pasagi lang, no? Actually, sinasabay-sabay ko nga silang tira no?
Kasi ang purpose ko nun is hindi sila ma-market dun sa page. Hindi sila kumbaga ma-advertise, no? Kaya mapapansin nyo rin, nagtataka kayo, yung mga nagko-comment na basher ko, auto-block, auto-hide. Kasi nga, iniiwasan ko, majority kasi ng followers ko, newbie. Yung mga newbie. And then, iniiwasan ko na makurious sila, i-click nila yung link, i-click nila yung link na yun, or isi-search nila yung tinira ko kung ano yun. Normal kasi yun mga curious yan. Ngayon, pag pumunta sila doon, ang gagaling sa marketing ng mga to, Brad. No? Ang gagaling talaga sa marketing. Believe ako talaga, no? Sanay na sanay sila. Siguro, gawain nila yan sa stocks during that time or kung galing man sila sa networking. Magaling sila magbenta ng lifestyle. No? Kaya kung newbie, alam mo, ako newbie ako, pupunta ako doon, ito yung buhay na gusto ko. Ito yung buhay na gusto ko. Kaya daming nadadali sa ganyan sa networking. Ito yung buhay na gusto ko. Nasaan ka nakakita ng traders? Pag tinignan nyo yung social media, puro lifestyle ang binibenta. Di ba? Grabe. Believe talaga ako. Ay nako. Kaya yun yung reason bakit nung una, tinatakpan ko yung mga yung pangalan, hinahide ko kasi nga ayokong tirahin ng direkta no. This time, no, dahil majority ng nag-message sa akin, alam na nila kung ano yung mga pinag-uusapan. I-try na natin na expose, no, para at least maging warning na rin para sa mga newbie, no. Again, hindi ko to ina-expose para iangat yung sarili ko. Hindi talaga, hindi ako perfecto, no. Hindi ko rin goal na dumami yung followers ko. Sabi ko nga sa inyo, 2015 pa ako, hanggang ngayon hindi ako nagkakalat dyan sa mga group, Facebook group No, hindi ko goal na mag-take kayo ng course. Mahal-mahal ng course, ba't kayo mag-take? Ay, nako. So, tingnan natin to. Ito yung pangalan ng EA na nakikiride. Izagani FX. Yan. So, ito yung tinitira ko. Yan. May sarili pang website. Ito. Pag tinignan nyo yung social media niyan, talagang magaling ito magbenta. Believe ako. Pero alam ko talaga na hindi ito marunong mag-trade. hindi talaga marunong ito mag-trade. Kasi meron isang post na ano ba to? Kumita daw siya sa nga yun, hanapin ko na lang yun para eksakto, baka mamaya sabihin gawa-gawa ko pa Ay nako. Basta ang pinaka-context ng post niya is kumita siya sa certain amount na capital. Let's say, for example, na kumita siya ng 20%. Tapos ngayon, nag-try siya mag-explain. And then, bigla niyang nirelate. Kung meron ngayong ganitong kalaking capital, ganito kalaki ang possible na kikitain nyo sa ganitong certain percentage. Kung matagal ka ng trader, sa totoo lang, no? Habang lumalaki yung capital mo, hindi equally proportional yung percentage niyan pagka lumalaki na yung capital mo. Kasi nga, iba yung stress level sa small capital versus sa big capital. Sa small capital kasi madali lang ma-achieve yung mga certain percentages kasi maliit yung capital Pero sa big capital, let's say for example, sa $1,000 na capital, pagka magka-floating ka dyan ng negative $100, parang kaya lang tulugan, di ba? Parang pwede lang. No? Kahit sabi yung $50, pwede lang, makakatulog ka pa. Di ba? Pero sa $100,000, pagka magka-floating ng 10K, which is 10%, parehas lang nung $100 sa 1K. Or sabihin na lang natin 5K. Mahirap na, medyo hindi ka na makakatulog nun. Baka kahit weekends, nagtitrade ka pa. So, ito yung mga hindi nila naiintindihan. Yung mga basic na ganun, pagdating sa risk management, no? Well, sabihin nila, EA kasi wala nang emotion. No? So, tingnan natin yung pinagmamalaki nila na EA. Ay, nako.
So, free forex trading guide, no? Pag tingnan naman natin to, hindi naman sila yung nag-guide dito. Tingnan nga natin. I-mute ko na lang. Ayan. So, yung nag-i-explain dito, mas maayos pa eh. Si Jonathan. Di ba? Dalawa nakikinig lang eh. Ay, no. Nagamit ko si Jonathan. Okay, sige, panoorin nyo na lang yan kung interesado kayo. Pero ang gusto ko talaga tingnan dito is copy trading, Izanagi. So, tingnan natin yung Izanagi. Grabe, ang ganda ng performance. Ang ganda. I-refresh nga natin to. Oo, ito talaga yun. Ito talaga yun. So, since 21, no? 21, 22, 23, 24, almost 4 years na. No? Almost 4 years na. So, ito yung mga pinagmamalaki nila. Guys, no? Gusto ko i-open nyo dito yung utak nyo, 200%. Okay? Ay, nako. Ito yung pinagmamalaki nila. Balikan natin ito mamaya, Kasi etong performance nila dito, nakaka-copy lang yung account niya. Ito yung account niya. I-refresh natin. Yan talaga yung account niya. Yan. Yan, equity. Ayan, tinakpan na. Tinakpan. May mga takip na yung deposit tsaka withdrawals, no? Pero explain ko sa inyo kung anong merong kababalaghan dito. Alam ko, kahit mga iba kong bashers, merong matututunan dito. So, actually, pasalamat kayo kasi in somehow, sinisave ko kayo sa mas malaking problema. Isipin nyo kung tumagal pa kayo sa ganitong ginagawa nyo. Ay nako, hindi nyo alam kung anong pwedeng gawin sa inyo ng mga taong pwede nyo masagasaan. Ay. Tapos ito na yun. Ito na yung tinitira ko na Road to Kia Picanto. No? Meron kasi silang Road to Mustang na account. Ito yung isa sa pinapang-hype nila. No? And then, recently lang, instead na Mustang yung binili, ang binili nila is Camaro. Di ba? Tindi. Ay, nako. Ang galing talaga sa marketing ng mga to. Ay, tig-isa sila, yung nandito. Ayan, tig-isa sila ng Camaro. Pero tignan natin kung possible ba na dito nila kinuha yan. Ay, no. So, itong copy trading, explain ko lang. So, pinopromote nila. Ayan, grabing effort ng mga profitable traders na to. So, ang copy trading, ginagawa nila, ang babayaran mo lang dito is BPS. Hindi ko alam kung yung BPS na yun, kasi possible din na yung BPS na yun is affiliation din yun. May kikitain din sila bawat monthly kasi yung BPS eh. May kikitain din sila sa bawat bayad dun sa BPS. Sa copy trading, initially wala naman silang sinisingil, no. So free copy. Ngayon, saan sila kikita? Kikita sila doon sa IB. Yun yung IB, affiliation link din yun. No? Pag nag-sign up ka doon sa IB, lahat ng trades mo, meron silang commission doon. Okay? Kaya mapapansin nyo, kung yung mga naka-join na dito, nung nag-join kayo, pinag-sign up kayo sa link nila, no? Para under kayo nila, lahat ng trades nyo, either manalo, matalo, meron silang kikitain doon. Okay? Again, hindi sila yung unang gumagawa nito. Feeling lang nila sila yung first na nakadiscover nito. Ang tagal na ng mga ganitong modus, no. And then yun nga, kaya mapapansin nyo, kadalasan yung mga nagpo-promote ng IB is either scalpers, no? Kasi nga pagka scalping, mas maraming trades, mas better, mas maraming commissions. Or yung mga nagbebenta ng EA or nagbebenta ng copy trading or nagka-copy trading. And then through copy trading, ang ginagawa ng kadalasan is martingale, grid system. Pag sinabing grid system, nandiyan na lahat ng klase ng hedging.
No, pag sinabing hedging, buy sell, buy sell, buy sell. No, maraming combination kasi yan, no. Maraming combination kasi yan. Ang normal lang na tawag is hedging, no. Pwede rin kasi nagko-cross hedging, no. Pero again, ang pinaka-point ko lang, pag sinabing grid system, more trades, no. Kumbaga buy sell to a certain level. Minsan nga nagpa-parley pa yan. Pag sinabing parley naman is isang zone, tad-tad ng buy, tad-tad ng sell. Pero again, tingnan natin tong video nila. Meron silang sinabi dito na true martingale system. Ibig sabihin, yung EA na ginagawa nila is nagma-martingale at some point. Ibig sabihin, aside sa nag-hedging or aside sa nag-grid system yung copy trading nila, meron pang combination ng martingale. Ibig sabihin, mas malaki yung damage nun. Kasi mas maraming trades na, mas lumalaki pa yung lot size. Diba? So, tiba-tiba talaga. Okay? Ngayon, boss, bakit alam mo yung mga yan? Kasi, sabi ko nga sa inyo, matagal na ako dito eh. Alam ko na kung ano yung nangyayari dyan sa IB. Ako, meron din akong personal na IB. Pero, mapapansin nyo sa page, hindi ako nagpo-promote ng broker na ginagamit ko. Hindi rin ako nagpo-promote ng IB ko, no. Normally, yung by default, nag-apply ako ng IB, tapos in-explain ko na yan doon sa isang video ko. Nung nag-apply ako, ang goal ko, as much as possible, maliit yung commission per lot, no. Maraming broker nag-o-offer sa akin, kahit ngayon, nag-o-offer sila ng per lot is $10 per lot, $20 per lot, $30. Meron pa nag-offer sa akin $60 per lot. Imagine niyo kung saan kukuhanin ng broker 'yun. 'Di ba? Saan niya kukuhanin yung pambayad sa affiliation link? Syempre, doon sa mga under na account. 'Di ba? Doon na nila babasusin na lang, no. Medyo malalim yung word na iniisip ko eh. Doon na nila babasusin through slippage, through spread widening, no? Kaya mapapansin nyo, yung mga ganitong nag-offer ng mga ganitong IB is malalaki yung spread, no? Hindi porket parehas tayo nasa same broker tayo is parehas sa ma-experience natin na slippage. Pwede magkaiba, depende rin yan, no? Kasi kung halimbawa yung account mo is nag-direct ka ng sign up sa broker, hindi ka na dumaan sa mga IB link, no. Depende rin kung ano rin ng deal nun nung pinag-sign upan mo. Kasi kung nag-sign up ka directly sa website, isipin mo, wala akong IB boss na sinalihan. Actually, meron pa rin. Kasi yung broker, ang gagawin kang awards doon sa mga agent nila na masisipag. IB ka pa rin yan, di mo lang alam. Ay, no. Alam yan ng mga kilala kong mga nasa broker na nagwo-work. Alam nila yan, yung mga kaibigan natin dyan. Okay, so yung IB ko, initially, nag-open ako nun kasi ang purpose ko, yung other accounts ko, ipapasok ko dun sa sarili kong IB na merong mas maliit na commission per lot. No, ang purpose kasi nun, para at least, tight lang yung spread ko, tight lang yung slippage ko. So, for personal use lang. Kaya yung ibang mga WAG squad, pagka nangungulit sila, gusto nila mag-sign up dun sa account, as much as possible, pinifilter ko pa rin na, kumbaga, at least somehow medyo consistent na yung traders na papasok doon. Kasi nga, ayoko rin at some point na ma-void yung i-billing ko dahil mas marami yung talunan. No? Dati kasi may ganung rules na pagka more than 50% ng nakasign up sa'yo is pwedeng ma-void yung i-billing. Hindi ko alam yung updated na rules ngayon, pwedeng na iba na. No? So again, hindi ko na alam. Hindi na ako updated sa mga i-billing na rules na yan. No? Okay. So yun, ganun sila kumikita. Basically, recently lang, recently ba? 2 years ago. Isabay na natin yung EA Nation. Ganito rin yung sistema nila. Yung nagpaparapol pa ng sasakyan, namimigay pa ng ano-ano. So isipin nyo, common sense na lang, saan nila kinukuha yun? Diba? Siyempre, kung followers kayo nila, tuntua kayo kasi nga may mga ganong freebies or anything. Diba? Pero
daming ano, daming nasaktan. Balik tayo dito, medyo lumalayo na naman tayo. Okay. So copy trading, yun yung ginagawa nila. And then ang binabrand nila is ang pinapang-hype nila aside sa lifestyle, yung sa mga social media nila na kung saan silang beach pumupunta sa Pilipinas. Ay nako. Ay nako. Ba't na lang kayo, profitable naman kayo mag-trip around the world na lang. Okay, so ito yung ginagamit nilang pang-hype, yung Road to Mustang. Ayan. And then, pinagmamalaki nila na less than a year, nakuha na nila yung target nila. And then, mas nalagpasan pa, hindi lang Mustang. Kumbaga, Camaro pa yung nabili nila. Pero tingnan natin, no, kung kumikita ba talaga to, itong FX book na to. Buti ito hindi tinakpan Hindi tinakpan. Kasi itong dalawa, tinakpan na yung deposits tsaka withdrawals. Ayan. Lalakas ng loob ng mga to. Ayan, tinakpan nila. So, unahin na muna natin to. Kasi ito, nakaka-copy lang naman to dito eh. Kasi papansin niyo ito na yung pinaka-ano nila, master account. Dito sila nakaka-copy. Yung drawdown nito nasa 39%, 0.77. Pero okay lang daw yun sa kanila. And then, ito naman, si Pogi, no? Ang drawdown niya, 33%. No? So, medyo malapit lang. Ayan, no? 39, 33. And then, itong Road to Mustang na account is nasa 33. So, medyo magkalapit ng dalawa. Ayan. So, nakaka-copy lang to dito sa Izanagi. Okay. Tingnan natin. Ito, si Financial Freedom Fund. Financial Freedom daw, oh. Grabe talaga. So, yung gain, nasa 49.67%, no? Hanapin ko nga yung, ano, yung account na Lloyd. Ano nga yung pangalan niya? Bazaar. Daming poster din pala nito. Ayan, no? Mga poster to mga to eh. Baka sa legit naka-block na ako. Hindi ito eh. Try natin i-search yung Road to Mustang Izanagi. Mr. Wise. Naka-block na ba ako? Ba't di ko makita? Nakita ko lang yung nung nakaraan eh. Wait lang guys ah. Mayroon ako naalala eh. Lloyd Bazaar. Single ba? Single. So Lloyd Bazaar. May gusto ba makisaw-saw? Ay, nako, dami nakikiclout noon, dami nakikiclout sa issue. Sige, balik tayo dito. Sasayang yung oras eh. Okay, so tingnan natin. So overall gain niya 49.67% daw. Okay? Ito yung sa Mustang ah. Kasi meron siyang isang video na nakita ko na nasa isang event siya, pinopromote niya na kumita ng ganito kalaking account yung account ganito kalaki. 300,000 ata, no? Basta makikita nyo na lang yun dyan. 300,000 in 1 month. So hindi ko alam kung ito yung account na yun or ito. Kasi tinakpan niya na yung ano eh, yung deposit tsaka withdrawals. No. So tingnan muna natin to. Grabe.
So, in 6 months lang, nakabili na sila ng Camaro. Pero ang tanong, dito ba galing yung pinambili nyo ng Camaro? Or pinang-deposit nyo ng Camaro? Ay, no. Ayan. So, tingnan natin. So, first month, kumita ng 8.98%, 10.25%, 11.85%, 5%, 4%, and then October, 1%. No? Nakabili na agad sila. Ito pa lang. 49.67%. Okay. Ito na yung surprise. Ready na kayo, guys? Ay, no. Ready na kayo? So, yung deposit is nasa 69,305, no? Yung withdrawals nasa 65. Ibig sabihin, kapag withdraw na ba sila ng ganong kalaki? Ay, no. Kasi hindi nila tinakpan itong 645 profit. Dito tinakpan eh. Profit tinakpan dito. So, ito medyo tagon-tago. Kung hindi ka marunong magkilatis ng FX book, eto, ma-hype ka dito. Medyo ma-hype ka dito. Dito lalo na, no? Ma-hype ka kasi ito yung main account eh. Pero dito, kung medyo siguro marunong ka sa mathematics, no? Nakikita nyo pa paano naging 49% yung kita na $645 based sa 69,000 na deposit. So, ito na yung sagot, no? Dito makikita yan eh. So profit. Ay, ito lang yung actual gain nila. Ito lang yung actual gain. So, first month, kumita ng $199. Second month, $99. Third month, $113. And then, fourth month, $100, $82, $49. Yan lang yung totoong kinita nila. Kaya, nandito yan. Yan yung total na $645. Ngayon, boss, bakit ang ganda nung equity curve? Tsaka nung balance na curve? Ang ganda. Nakakasilaw. 49%. Sa loob lang ng 6 months. Kasi nga, ang ginagawa nila dito, guys, no? Hindi sila yung unang gumagawa nito. No, nako. Matagal na tong modus na to. Ang ginagawa nila, nagba-buffer game sila. No, meaning, para hindi na lumaki yung drawdown, gagawin nila, pagkaalanganin yung account, ipit, magta-top up sila para hindi masira na, hindi na tumaas yung drawdown. Actually, hindi na nila naagapan to eh. Halatang baguhan sila sa ganitong modus. Baguhan sila dito kasi napaabot pa nila ng 33% yung drawdown. No, ito yung master account. 39%. Napaabot pa nila ng 39% yung drawdown. No? Pero, dito, makikita nyo, every time na maiipit yung account, magba-buffer game sila, magta-top up sila para hindi masira yung yung drawdown, no? Kasi paano ko nalaman? Mga 1 week ago siguro, nag-screenshot ako nitong Road to Mustang. Ito yan. Makikita nyo, during that time, nasa $45 pa lang yung deposits. Withdrawals, $44,000. Tapos during that time, ang total overall profit niya lang is $575. Dito kasi sa FX book, no, ang totoong kita mo dito, magre-reflect talaga yan sa average, hindi average, absolute gain. Yan, no? Ito yung totoong kinikita ng account, hindi yung overall na gain. Yan. Kasi dito, every time na magba-buffer game sila, mag-a-add sila ng deposits. Yung deposits na yun, mag-a-add up siya dun sa gain. Kasi nga, yung gain nakabase pa doon sa original deposits. Kakagulat, no? Aray ko, alam ko, grabe, sasakit yung ulo nyo sa akin. Akala nyo kayo yung unang nakadiscover nito? Ang dami nang nag-come and go. Simula nung na-expose ako sa Forex, no? Kasi hindi naman ako nagtagal sa stocks. Walang pera sa stocks eh. I mean, may pera naman. Kaya lang, labanan kasi doon ng capital eh.
Umalit capital mo dun, pati bayan na lang mamulot ng penny. Balik tayo dito, medyo malalayo na naman tayo. Okay. So, eto lang yung totoong kinita ng account. Guys, $645. Ang tanong, makakabili ba to ng kama? Kahit nga pang deposit, kulang pa ito. Pamasahe, baka kulang pa ito pamasahe. Aray ko. Ay, nako. This month, ang inita ng account, hindi pa nila na-hide to. Tingnan nga natin dito sa, dito. Naka-hide. Percentage lang yung nakalabas. Hindi. Kinita lang nitong account na to for this month is $49. This week, wala. Ibig sabihin, ipit. Kaya makikita nyo, equity, 98% lang. Ay, no. This year, kita-kita, ang pinaka-overall na kinita niya, this year, is very deceiving yung 49.67% nga. Kinita niya lang is $645. Yan yung absolute gain. Ooh. Ay, no. Yan lang yung kinita niya, $645. Yan, no. Ito yung pinagmamalaki nila. Ay, no. Nung una ko tinitingnan to, grabe. Siguro mga 2 araw ang sakit ng tiyan ko, kakatawa talaga. Aray ko. Ay, no. Ay, total trades 210. Tingnan nyo, average win $4. Average loss 4.68. Average win sa pips 18 pips ang average win. Average loss minus 21. So malaki pa yung average loss sa average win. Ay, nako. Grabe talaga. Amazing. Yung score probability negative na, nakakaya naman. Ay, nako. Talaga. Ito pinagmamalaki nila, guys. Ay, no. Ay, no. Hindi ako makamove on dito. Talaga. Do Prime. Meron ako nakausap na isang manager sa Do Prime nung nag-speak ako sa isang event. Yun lang yung event na nag-speak talaga ako. Kasi nga, yung organizer, kaibigan ko. Actually, hindi naman talaga yung pure Forex. Kumbaga, including business side na rin yun. So, yun. Doon ko na may nakausap ako na Do Prime. Kalimutan ko pangalan. Anyway, hindi naman siya yung topic ngayon. Balik tayo dito. Nagigets nyo guys yung punto ko. No? Very deceiving to. Ito yung pinagmamalaki nila. Ayan. Pinagmamalaki nila yan. Profit. Ito no, kita naman dito sa profit. Dito hindi naka-hide, tingnan natin sa main account. Ayun, naka-hide. Sabi ko sa inyo, amateur to mga to eh. Ay, dito kay Pogi, profit. Medyo natututo na. Natututo na. Naka-hide na. Noong una, hindi ito naka-hide eh. Hindi ko maalala kung naka-screenshot. Tingnan ko nga sa phone ko. Ay, hindi, nandyan yung phone ko. Ay, oo. Ay. Isipin nyo, guys, eto. Punta tayo dito kay Pogi. Tingnan natin. From 21, to 24. 4 years na. Okay? 4 years. No. Pag eto, tingnan na natin. I-refresh nga natin. Okay, para masabing legit, no? Hindi edited. No, hindi edited sa HTML. Okay? Pag ito tinignan natin, wow, promising. Very consistent. Consistent na ipit. Although tinakpan niya yung deposits tsaka withdrawals, pero kaya nating hulihin yan. Kung ilan talaga yung deposits niya dyan. Ay, nako. Drawdown, okay, walang problema dyan kasi yung main account, 39% nga eh. 97% ipit, no? Ibig sabihin this week, ipit, walang kinita, oh.
This month, ang kinita lang 6.8%. Ang galing naman nito. Ang galing talaga. And then this year is 574. Anyway, pips yan, no? Pips yan. Dito, average loss. Mas malaki yung average loss. Minus 25. Tapos, average win, 12. Kumbaga, negative yung ratio. No? Ayan. Ito pinagmamalaki nila. Okay, sige. Okay, sige. Okay, sige. Profit. Nakatago yung profit. No? So, tingnan natin dito sa absolute. So, ibig sabihin, yung absolute na kinita niya is sa 4 years, so naglalaro lang ng mga 12.25%. Diba? 12.25%. Tapos, sa 12.25% na yun per annum, ang drawdown niya 33%. Sana ano ka na lang, S&P ka na lang. 12% din yun eh. Mas maliit pa yung drawdown mo doon. Ay, nako, talaga naman. Ay, grabe yung Z-core probability nito, -6. Ay. Sige, tingnan natin. Ilan ba yung deposits nito? Okay, papakita ko sa inyo financial. Paano ginagawa? Tingnan muna natin si Izanagi. Si Izanagi, 712. Refresh natin. %712%. Grabe kung newbie ka. Ang galing nito. Sa loob ng 4 years, kumita siya ng 712%. Ang galing, sobrang galing. Hindi natin makikita dito, boss, kasi nakatago yung profit. Hindi natin makikita yung totoong kinita niya. Okay. Hindi rin natin makikita dito kasi tinago nila yung deposits at withdrawals. Paano natin malalaman ngayon yung equity? Tingnan natin, okay? Para mas maganda yung example, gawin natin dito. Ano lang, kakapain mo lang 'to eh, no? So ito, gawin natin is i-copy mo 'yan, deposits. Papalabasin natin yung 0.93% na percentage, okay? Para lumabas 'yan dito sa custom analysis, no? Etong date dito, default 'yan kung ano yung date dito sa baba. Okay? Tapat-tapat yan. Kung ano yung starting tsaka yung end ng account. Parehas lang yan. So, pag nilagay mo yan dito sa custom deposit, no? Okay? Tapos, i-analyze mo. Supposed to be, dapat, ang lalabas is 0.93%. Kasi parehas lang naman yung deposits. Di ba? So, i-analyze natin. Analyze. Lumabas na yung 0.93%, no? Parehas pa rin yung deposits. Parehas pa rin. Lumabas yung absolute gain na 0.93%. And then, yun na yung actual na nag-reflect dun sa gain, 0.93%. Kasi, tinanggal niya yung withdrawals. Yan lang talaga yung totoong kinita ng account. Guys, $645 sa deposits na 69,305. Yan lang yun. Wala pang 1%, guys. Ay, nako. So, yan yung gagawin natin dito. Dito. Kila Pogi, tsaka kay Zanagi. Papalabasin natin tong 50.59 para makuha natin ilan yung custom deposits. Reverse lang. I-reverse mo lang yung presyo. Yung capital. No? So, hulaan natin. Para lang mapalabas natin yung 50.59. Ready na kayo? Tingnan natin kung ilan yung capital nito ni Pogi. So, try natin 1K. Grabe ka naman, sir. 1K lang ang tingin mo kay Pogi. Tingnan lang natin. Kau naman. Analyze. So, 194. Ibig sabihin, mas malaki yung capital. Try natin. Refresh ulit. 50.59. So, try natin 10K. Okay? Lumiit. Sumobra tayo. Bawasan natin yung 10K. Gawin natin 8K.
Okay. Oops, medyo malapit na. Ilan nga yung kanina? 25? Ay, hindi. 50. 50. So, ibig sabihin, mas mababa pa. Try natin 4K. Medyo lumalapit na tayo sa 50 point. Ilan nga yun? Sign of aging na talaga. Nakakalimutan na. 50.59. So, try natin 3.5. 3.5. 50. Sumobra. Taasan natin. Gawin natin 3.7. 50.59% yung pinapalabas natin. 50. Ilan nga? 50.59. Okay, so sobra yung 3.7. 3.6. Try natin 3.6. Ay, 54. Halapit na. Ibig sabihin, hindi 55, hindi 56. Mga somewhere in between. Try natin 50. Ano yung pinagsasabi ko? Tingnan mo, madaling araw na. Hindi ko na alam yung pinagsasabi kung 55, 56. Tingnan natin 3.5 or 3.6. Between dyan. So, kung 3.6, kulang. 3.5, sobra ata. 55. Sobra. 3.5. So, somewhere in between. So, sabihin natin, 3.550. 50.59, no? So, 3.6. Kulang pa pala ang 3.6. Try natin 3.7. Hindi. Bumababa pag tumataas. So, 3.5. 55, 58. So, try natin 3.6. Kulang. So, tingnan natin 3.8. Fokusan ko muna to guys. Ayan. So, kunti na lang. Tingnan natin 3.9. 3.9. Sumobra. So, ibig sabihin, between sa 3.8 tsaka 3.9. So, 3.850. Point something na lang difference. 53, i-duplicate ko to guys para ma-compare natin. Yan. So, originally, ito yung original. 50%, 50.59%. And then dito, kinapa natin yung deposits niya. Nasa 3,850. Okay? 3,850. So, sa 3,850 na yon, calculator. 3,850 divide 4 years. 962 lang per year yung kinita niya. Ngayon ang tanong, makakabili ka ba ng Camaro? Ay, naku. Kinikilig ako. Ay, naku talaga. $962 lang per year yung kinikita niya dito sa account na to. Ngayon ang tanong, saan pinambili? Saan kinuha yung pambili or pang-deposit dun sa Camaro? Ay, nako, talaga naman. Okay, tingnan natin ilan yung capital naman itong account na Izanagi. So, ito, 20%. So, ibig sabihin, sa loob ng 4 years, halos 5% lang yung pinagmamalaki nila. Di ko alam kung saan talaga sila umuhugot. It's possible, hindi nila alam to. Kaya ganun kalakas yung loob nila, mga hype. Possible. Possible lang naman, no? Kayo naman, di kayo mabiro.
Ay, nako. Ikaw, boss, tira ka ng tira sa kanila. Eh, wala ka namang pinapakitang FX book. Eh, wala akong maipakita eh. Kaya nga nagme-mentoring pa rin ako kasi hindi ako profitable. Ay, tingnan natin to. 20% absolute gain. Tinakpan din dito yung profit. Ayan. Ayan. Ay, nako. Isipin mo, nanga-hype sila, proud na proud sila sa performance ng account, na hindi naman sila nagde-trade. Feeling nila, sila yung may contribution doon sa account. No? Hindi naman sila nagde-trade. Naka-ride lang sila dito sa Izanagi. Pero kung makapag-market, kala mo talaga. Di ba? Tingnan natin to. Okay, Izanagi 2. Nakakatakot yung Izanagi 3. Ano kaya nangyari sa Izanagi 1, no? Ooh. Izanagi 2, 39.77%. Para sa kanila, hindi daw ito masama. Okay lang daw yan. Acceptable daw yan kasi kung kikita ka naman ng 712% na gain, okay lang daw yung 40% or 39% na drawdown. Ang galing talaga sa math ng mga to. Eh, ang totoong absolute gain nga, 20.82%. Kahit takpan mo yung profit na yan, tsaka deposit withdrawals, newbie lang yung mauto nyo dyan. Ayan o, 89 yung nakasubaybay. Tingnan natin today, walang kinita. Ipit this week, ipit this month, 9 pips lang kinita. This year, 607%. Ayan o, eto na. Lumabas na. Oh. Tingnan natin dito. Tingnan natin yung overall na deposits nito. Okay? This year, ang kinita niya lang 7% eh. This year, 2024. Pero yung overall absolute niya, 20.82%. Ibig sabihin, kung 7% this year, mas maliit pa nung una. Di ba? Ito kasi, pag tininan mo dito, ang lalaki, 5%. Kasi nga, naka-base to dito sa overall na 712%. Yan yung kinukompose niyan. Okay? So, tingnan natin to. Ilan yung original capital nito? No. Actually, hindi na to original eh. Kasi nga, nagbabuffer game sila. Every time na maiipit yung account, magta-top up sila. Ngayon, ang problema, pag nagbabuffer game yung main account, paano yung nakaka-copy trade? Nagigets yung pinupoint ko. Yung account, nakakapag-buffer game. Yung mga nakaka-copy, sasabihan nyo pag naipit, top up kayo guys, para hindi ma-margin call. Diba? Yan yung nangyari doon sa mga nagsusumbong sa akin. Kaya, actually, eto, hindi ko naman kailangan to gawin eh. Kasi sa totoo lang, yung mga mabibiktima nila, ang mga matatagal lang na magkakapi dyan is mga newbie. Yung mga may experience na sa trading, magta-try lang yan. 2-3 months, alam na agad nila, hindi to tatagal, hindi to profitable. Nang-hype lang to. Pero yung mga newbie, pinangahawakan nila, kumikita yan kasi kung saan-saang beach yung nakakapunta. Bumili pa yan ng Amaro. Saan kaya kinuha, no? Yun talaga yung palaisipan eh. So ngayon, meron na tayong na-establish na natin na merong, dati 7 wonders of the world lang. Ngayon, 8 wonders na, yung pang-8. Eto, saan nila kinuha yung pambili or pang-deposit. Okay, sige, tingnan natin. Ilan yung overall capital nitong Izanagi 2? 20.82%. I-duplicate ko na lang to para hindi ako nagre-refresh. So, tingnan natin sa custom analysis. Try natin, dahil main account to, malamang malaki-laki to. Sabihin natin 20K. Okay? So, 20 yung target natin. Try natin 30K. Pag tumaas ba ako ng 30K, liliit yung percent. Sige nga. Okay. So, lumiliit siya pag tumataas tayo. So, tataasan pa natin. Okay? So, try natin 35,000. 25%. Ilan yung target natin?
20. So, try natin 40. Try natin 40. Okay. So, medyo malapit na. Malapit na tayo. So, try natin 42. Pag sumobra, bawas tayo. 20.91. 20.82. Unti na lang. So, somewhere here na. No? Point something na lang yung difference. No? So, ang overall capital nito is 42,000. Yung Izanagi na yan. Okay? 42,000. Pero again, hindi yan nagsimula ng 42,000. Katulad nung sa financial freedom na 69 na ngayon, no? I-refresh ko nga to, i-duplicate ko. 69,000 na ngayon. Simula yan, mas mababa pa, no? Hindi natin makuha eh. Hindi natin makuha. Pero yan na yung overall niya ngayon. So, ganun din itong Izanagi. 42,000 na yung latest na capital niya, no? Pero nag-start yan mas mababa pa. Kaya makita nyo, ang laki nung lumalabas na overall, 712%. Diba? Tapos yung drawdown, 39%. Pero ang totoo niyan, nag-drawdown sila ng 39 or 49 or 40% para sa average na 5% per year. Grabe, 1:4. 4 yung negative. Ay nako. Ay nako. Kaya marami dyan nagka-copy trade, tahimik lang. Sasabihin nila, sir, hindi na kami tutuloy sa copy trading. So ngayon, wala na silang kikitain sa commission, either commission sa BPS, possible, meron. Kasi yung iba nagpapa-copy trade, may commission din sila sa BPS eh. Boss, hindi na kayo hindi na kayo magka-copy trade. No. So try lang sila 2, 3 months, 4 months. Sabi ko nga ang matagal matauhan diyan yung literal na zero knowledge. Kasi nakatingin sila dun sa lifestyle na ino-offer. Diba? Hindi sila yung hindi sila yung unang gumagawa nito. Feeling lang nila sila yung naka-discover. No. Meron pa ngang mas professional na gumawa niyan. Talagang kaya siya naging professional kasi ang scam noon hindi naman sa ganito, hindi siya sa trader ang scam. Ang scam nasa kakampi yung broker. During that time, naalala ko, yung isa 2013 nangyari. Nakalimutan ko yung pangalan. Yung isa, yung pinakasikat 2015 or 2016. Si Vlad ang starting nun name. Kasi na-push niya na makapag-copy trade actually hindi copy trade yun eh, pooled funds yun. Parang pooled funds ata yun na umabot ng $300 million kung tama yung pagkakaalala ko, no? Sorry kung medyo plus or minus na lang kayo, pero yun yung point ko, hindi sila yung unang nakadiscover nito. And then during that time, hinipe din nila, siguro umabot din ng 3-4 years. Eto, nakabukas na sa akin yun eh. Eto, so 2014 nag-start, ayan, 2014, tapos binagsak nila yung account. Isang araw lang yan. Isang araw lang nila. Binild nila yung account for 3 years, no? 3 years or 4 years? 3-4 years. Binild nila yung account, sobrang ganda. Actually, ang ganda ng drawdown nito, guys. Kaya ang daming na-scam nito kasi nga kakampi nila yung yung manipulation nasa broker na. Yung drawdown ang baba, nasa less than 5% lang ata yun. Tapos ang absolute gain, ang ganda, 4,970. Isipin nyo, ang ganda talaga. Kaya ang daming nito, na scam. Di ba? Kaya kahit yung mga marurunong na tumingin ng absolute gain, na-hype pa rin. Kasi nga, ang ganda ng absolute gain, ang ganda ng drawdown. Nakapag sila, build sila ng almost $300 million na account. Tapos isang araw lang nila drinap. Ang daming umiyak niyan. Hindi nyo alam yun kasi ngayon lang. Okay, balik tayo dito kay Pogi. Diba? Gets nyo? Dito, kung umita siya ng 645,
plus $900 dito sa sa account na to. So meron siyang $15. Magkano rin yung sa peso? Almost 100 na ba yun? O 90,000. Pwede na bang pan-deposit yun? Nasa 4-5 million ang Camaro eh. Hindi ko alam kung anong full option ba yung ginawa nila. 7 million? 6 million? Tingnan nyo na lang. Iba yung presyo dito sa Dubai eh. Ay, nako. Kaya ang tagal kong gawin tong video na to kasi alam ko kung gaano katagal siya gawin. Isipin nyo, almost 2 hours na. Kaya tinatamad ako eh. Kasi ganito siya talaga katagal gawin. No? So, tong video na to, again, to be honest, hindi ko kayo tinitira dito ng personal. No? Tinitira ko dito yung business model nyo. No? May pagkakataon pang magbago, wala namang problema. Hindi naman tayo perfecto lahat eh. Diba? Believe nga ako kay Sherwin hanggang ngayon, di ba? Nandiyan pa rin siya. Naka-recover siya sa image niya. Nagbi-build na naman ng panibagong aray ko. Naghahanap na naman ng mga newbie. Again, itong video na to, kung mapapanood nyo to, guys, ikaw, mapapanood mo to, hindi ito encouragement sa'yo na mag-join ng Wag Squad, no? Hindi ito encouragement sa'yo na pumunta ka sa akin or anything like that, no? Sa inyo na yan. Ay, no. Ay, no. Talaga. Minsan iniisip ko, 2015, 9 years na nagtuturo ako. Ever since, one-on-one yung ginagawa ko. Kasi nga, quality over quantity. So, I think that's enough na, no? Baga, siguro, after nito, baka tumahimik na ako. Pero, kailangan ko rin kasing maglibang-libang eh. Ito na nga lang yung nagpapasaya sa akin. Ay, ako. Imagine niyo guys, no? Imagine niyo. Ano kaya magiging reaction nila pagka pinapanood na nila to? Grabing galit siguro sa akin, no? Kasi na-expose ko sila or hindi nila alam, no? Pwede nilang sabihin na hindi namin kasi alam eh, na ganyan pala yan. Na pwede palang mahuli. Pwede pala mahuli sa FX book. Ay, nako. Nga pala, sa mga nagtatanong, yung one-on-one ko, kadalasan ginagawa ko lang yung weekends, no? Saturday, Sunday, may mga special occasion na weekdays, nag-entertain ako ng session na one-on-one. Pero most of the time, weekends, kasi nagtitrade din ako, weekdays, no? Kailangan ko rin kumita. Ay, nako. Tsaka kadalasan, maximum 7 slot lang talaga ang one-on-one. Kasi bugbog, one-on-one, tapos mag-a-average ng 40 minutes bawat isa. So, mamamaos ka talaga. Ay, nako. So, yun lang. Yun lang yung video na to. Naabot tayo ng more than 2 hours. No? Hopefully, I encourage you guys, no? I encourage you na may panahon pa magbago, no? Kung hindi kayo marunong mag-trade, message nyo ko. Bigyan ko kayo ng 90% discount. 90% discount para lang yung sa mga mentor. I mean, alam niyo yun, yung effort nyo na binibigay sa pagmo-market,
Pag kung ano-ano, ilagak nyo na lang sa trading kasi yan yung long term. Yan yung hindi mananakaw sa inyo. Yan yung, alam nyo yun. Ay nako. Wala talaga tumatagal dyan sa IB. Wala talaga. Especially pag sinamahan mo yun ng, ng mga sablay na hype. Meron naman ako mga kilala na nag-IB. Marami, pero hindi naman sila ganito ka balahura. Ayun, nasabi ko na. Yung word na malalim. Hindi naman sila ganito ka balahura mag-hype, no? Grabe sila makapag-claim. Kaya nga yung yung nag-PPM sa akin. Pag makapag-hype sila, parang bilis lang yumaman sa trading. Isipin niyo kung mabilis lang yumaman sa trading, di sana hindi na ako nag-mentoring ngayon. Ay, nako. Ayan, so in-expose na natin yung pangalan, no? So do your own diligence na lang, no? Do your own diligence. Hindi ko goal dito na ilabas to para dumami yung kumampi sa akin. Actually, kahit i-shutdown ko yung page ko bukas, walang problema. Ay, nako. So yan, alam nyo na, no, kung paano gawin at kung ano yung totoong kinita nitong Road to Mustang. $645 lang, kulang pa pang yan, pambili ng ticket pauwi ng Pilipinas. Ito, kinita niya $900, which is okay na rin per annum, no? Kung tamang pagkakalala ko, $900. Custom analysis, asan yun? 3,850, almost 50% ng 3,850. Kasi 21 lang to. 21, 22, 24. So, ibig sabihin, kung ang capital niya dito, hindi 3,850, divide 4, so gano'n nga, 900. Tama. Sa loob ng 4 years. Ay, hindi. Sorry, mali. Mali, guys. Wala na, inaantok na talaga ako. Kailangan natin, so 3,850 yung capital. Ang inita niya 50%. So 50% ng 3,850 somewhere nasa sarado na lang natin 2,000 para hindi na mahirap mag-compute. So kung 2,000 sa 4 years, ibig sabihin nag-average lang siya ng $500 plus or minus na lang. So hindi 900, mali yung sinabi ko kanina. Sorry guys. No, 4 years, 21 to 2024, 50 ang absolute, 50%. No. So kung 50% based doon sa capital niya na 3,850 is, compute nga natin 50%. 3,850 divide 2, 50%. 1,925 divide 4 years. So 481 lang, to be exact. So 481 ang kinita niya, no, per year, no, and then times 4 natin to. So kumita na siya ng 1,925. At least to mas malaki-laki kinita niya dito. 1,925 kasi 50% ng 3,850. 1,925 plus etong isa 645. So mga 26 plus 2627. So lagpas din ng 100,000. Pero kulang pa rin pang deposit ng Camaro. Di ba, mapapaisip ka, saan kinuha? Di ba? Meron kaming separate na account na secret na nakatago na hindi namin pinapublic. Doon kami kumuha ng ito nga yung Road to Mustang niyo. Ba't pa kayo nag-post nito? Ay, nako. Ay. So, yun lang guys, no. Yun lang. Hopefully, mas nainis kayo sa akin. And hopefully, yung mga newbie magkaroon ng sariling initiative na mag-research, no? Do your own diligence. Kahit sa akin, pagka tinignan nyo yung page ko, tinignan nyo yung YouTube ko,
do your own diligence. Okay. Ayun na ako. Sige, God bless guys. Tulog na ako. Alright, bye.